minced cut. And to add color and texture sa ating dish, we added bell pepper. So, luto na to. Hi guys, welcome to my vlog. Happy New Year, Merry Christmas to you and your family. Ngayon, magluluto tayo ng adobong squid. This is my own version. Natutunan ko sa mama ko. So, I want to share it to you guys. Just a simple recipe. Anybody can cook this. But this is one of my favorite dish in terms of cooking squid dishes. So, papakita ko muna sa inyo yung mga ingredients na kailangan natin. To start off, ang main ingredient natin is squid. So, kinat ko na to siya na circled cut lang. So, I think this is about 1.5 kilos. So, ayan. And of course, we're going to save the squid ink. Lagay nyo lang sa bowl, maliit na bowl. We're gonna use it later. So, ito yung magbibigay ng color sa ating dish mamaya. And of course, yung mga star ingredients natin, we have this is onion, minced cut. We also have the garlic, minced cut. We have the ginger, minced cut. And to add color and texture sa ating dish, we added bell pepper. We have the red bell pepper and we also have the green bell pepper. Mamaya yan, lalagyan natin yan as toppings sa dish natin. And of course, since adobong squid to, hindi mawawala yung mga suka natin. So, what I normally do, I use two types of suka. So, we have this one. Hindi ko na i-share yung brand kasi hindi naman to sponsored. Konting ganito. And then, the regular suka. Hindi ko na din i-share yung brand. Any brand will do, basta suka siya. And then, of course, para sa ginisa natin, we need the oil. So, regular oil will do. Kung may olive oil kayo, kung gusto niyo mas healthy, pwede din ganun. Pero I use the regular oil. So, yan. Let's start. So, initin muna natin yung cooking pan. Or sa Tagalog, we call it kawa. Let it be heated for siguro mga, as per my time, mga 30 seconds. Kunti lang. Yan. So, by this time, you have to adjust the fire. Dapat naka-medium heat lang siya. So, by the way, I'm using a butane stove. So, gustong-gusto ko to gamitin pag outdoor. Very convenient. So, first, nilalagay ko is the onion. So, some of them, they're putting the garlic first. So, ako, onion. Gigisahin muna natin to until caramelize yung onion. So, after ng onion, pwede na natin ilagay yung garlic. So, I don't know with you guys. Ako, personally, I really love the smell of garlic. Lalo na pag ginigisa siya. Yan. Yan yung ilabas nila yung
flavor nila sa pan. So after nyan, pwede na natin isabay yung ginger. So itong ginger, nakakatulong to sa dish, papatanggal ng lansa sa squid natin mamaya. So, pag nagisa nyo ng maayos, pwede nyo nang lagyan yung squid nyo. So yan, just drop it. Huwag nyo sabay yung tubig. You don't need to put water, by the way, kasi mamaya kusang lalabas yung tubig ng squid. So yan na siya. So may mix lang natin, or we call it gigisahin natin together with the star ingredients natin. Yan. So going back, gigisahin natin yung squid together with the ginger, onion, and garlic. And until lalabas yung tubig niya. So we just let it rest para lalabas yung water niya. So in resting, we can cover it. Just let it boil. Siguro roughly mga 3 to 5 minutes. So kikita nyo, lumalabas na konti yung water niya. Okay na yan, goods na yan. So pwede na natin lagyan yung squid ink natin. So what I do, I put it everything. Okay lang yan, walang problema yan, goods lang yan. So hindi natin pwede overcook yung squid. So cooking time niya nasa 15-20 minutes lang roughly. Kasi kung ma-overcook natin yung squid, magiging matigas siya. Para siyang goma. So ayaw naman pakainin yung tao na matigas, di ba? So mga 15 to 20 minutes cooking time. So mix lang natin to. Disclaimer lang po, hindi po ako professional chef ha. So ito, recipe to ng nanay ko. Paano niya lutuin. Yan, lumalabas na yung tubig tsaka nag-mix na sa squid ink natin. So here, we can already put the vinegar. So what I do first is I put the regular vinegar first. So sa bowl na ink, pwede natin lagyan dito. Siguro mga nasa kalahati ng half. Ano tawag dun? Mga 1/4. So yan. Just put it there. Yan. Yan, mix lang natin to. So, hayaan muna natin maluto yung suka. And then, siguro a minute or two, pwede natin lagyan yung isang special na suka. So, nag-add pa ako ng regular suka. Hindi ko na pinakita kanina. So, naging nearly half na siya sa cup na ginamit ko. Ito yung cup. So now, lagyan natin yung special na suka. So take note, special to pero hindi ko to ginawa. Binibili lang to sa grocery. Hindi ko lang papakita yung brand kasi hindi naman to sponsor. So yan. So ito konti lang. Mga 1/4 lang din. So tansyahin nyo na lang. Minsan tinatansya ko na lang. Pero kung kulang, pwede nyo lagyan ulit. Depending sa taste buds nyo. Yan.
So, yun. And then from here, you can already try to taste it. So, mix nyo muna ng konti. Hayaan nyo muna ma-simmer siya. Yan. Mix nyo ng konti. Then you can already start tasting it. So, taste muna natin kung sakto na ba yung suka natin. Yung timpla ng suka natin na gusto natin. Parang kulang pa yung suka. So, pwede pa natin lagyan. So, dito, you can use the special suka na lang again. So, lagyan pa natin ng konti. So, medyo kulang yung tapang niya. Yung kick ng suka. Lagyan pa natin ng konti. Yan. So ngayon yung added flavors natin, yung mayawagang salt and pepper to taste. So ito depende sa inyo. Gusto niyo ng maalat or sakto lang. Ako usually do sakto lang. And then pagkakain na kami, I just put patis there on the table. So sino gusto ng konting alat pa, pwede mo na lang lagyan mo na lang ng konting patis. And of course, pepper. Yan. Gusto ko na maraming pepper para may kick siya. Why do you love adobo? Adobong sumo. Yeah, that's a very good question. So ito, paborito ko talaga to. This is one of my comfort dishes, shall I say. My mom usually cooks this the best way she can, with love. And yeah, I fell in love with this the first time I tasted this when I was a kid. So it reminds me home. Of course, my mom, my dad, my family. So now, lagyan na natin yung bell peppers, green and red. So pwede mo na lagyan yan diretso. Yung mga natira, pwede din. Okay lang yan. Para walang sayang. So yan, malapit na to. Taste na lang natin yung anong kulang, pwede pa natin i-add. Yan, malapit na to. Finish cooking. So lagyan natin ng konting sugar. Teaspoon. Mga 2. Just to balance the taste sa sourness sa vinegar and yung alat din. So ito na yung finale. So what I put last is gonna be like oil. So konti lang para maging mas smooth yung squid mamaya. So maging shiny siya. Yan. Just leave it there. Yun, konti lang. Siguro nasa half a teaspoon lang. So luto na to. Ready for serve and kakain na kami.